trust and obey. Not a shadow can rise, not a cloud in the skies, but His smile quickly drives it away. Not a doubt or a fear, not a sign or a tear can abide while we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Then in fellowship sweet, we'll sit at His feet, or walk by His side in the way. What He says will we do, where He sends we'll go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey, to be happy in Jesus, but to trust and God first morning po mga kapatid. Trust and obey. Ayan, ano. Medyo nagkaroon na ng technical yung ating cellphone. Hindi tumunog. Nahulog kasi kagabi ito. Nahulog po. At sa gabi-gabi po yat. Ayan. Nagising na ako kanina. Ewan ko ba bakit di ako bumangon agad. Siguro nangangailangan pa ng pahinga yung aking puso. Sabi gusto pa magpahinga. Pero anyway, andito tayo ngayon ulit para makinig ng salita ng Panginoon. Good morning po sa mga nasa live ngayon at sa mga nag-aabang. Alam ko may mga nag-aabang dyan. Kasi may nag-chat na sa akin. Sabi ko, medyo nalit ako ng start ngayon. Pero okay lang. Okay lang kasi pa naman at nasa reflection time pa rin tayo doon sa kabila. So ayan, God first morning po. Nanay Nerissa, Sister Wilma, Sister Evelyn, Ate Lorna, Sister Vicky, Sister Marlene, yung iba ay malamang ay nandyan din sa background at iba naman ay papasok pa lang po. Teka, buksan natin yung ating Zoom. Sandali lang po ha. Yan. Mahirap ang gabi-gabi po yan, pero masarap kasi napupuyat tayo sa maganda. Ito lang ang ganda pagka may ganyang crusade. Lalo na yung BOA, pag nauna talaga sulit po. Nare-revive kami lahat Kaya kami napipilitan kahit malayo. Atak lang kami, atak. Malayo 2 weeks kami. Siguro this week is direct another one naman. So ayan. Buksan natin ang audio. Oo, hindi diretso. Nasasyahan sila pag nagsasalita ako ng Ilocano. Ako yung pinagtatransit. Actually, maiintindihan ko naman. Kaya lang hindi ko talaga mas straight na sinasabi. Pero kung siguro, may kausap akong lagi na Ilocano, magagawa ko rin. Kasi naiintindihan ko. Medyo may iilan lang na hindi, kasi medyo malalim
Okay. So all of me and respond to all of God. Itong experience natin bago last January. Always sinasabi nito sa Matthew 6:33, storing up treasure in heaven means seeking the kingdom of God above all else. Wala nang iba. Living generously and being confident that God will provide us everything we need. Oh. We have to store up treasures in heaven. Hindi dito. Iiwanan din natin lahat. Noong January 30, pangalawang baha. Hindi yata kayo nakaka-experience ng baha dito. Kasi nasa mataas. Slight lang. Landslide. Oo. Meron din sa amin landslide. Noong January, 2 beses bumaha. Noong second week, 3 days. 3 days underwaters yung farm. Pero hindi gaanong mataas. Yun, ang damage namin doon is 15 kilos sweet corn. Sino bang nagfa-farm ng corn dito? Wala, mayayaman kasi kayo. Oo, iba yun. Anyway, yung sweet corn, high value crop. Kaya pag high value crop, mataas yung presyo, mataas din ng maintenance. O, di ba? Kasi sensitive. Pagka tumubo na yung binhi, kailangan mo ng esprihan. Kasi matamis, pati yung dahon, kinikitil yun ng uod. Mauubos. Kaya kailangan mo talaga ng maintenance. So ito yung onset ng pangalawang baha. O, onset pa lang ito, 2 linggo yung ulan na malakas na malakas. Sabi ko parang na to eh. Parang anong tawag nito? Noah. Kasi parang pinuksan na lahat ng fountains of waters. Kasi ang lakas talaga. Sabi ko, iba ito. Kasi laging bumabaha doon, hindi naman ganun kalakas yung ulan. Kaya sabi ko, iba talaga ito. So tingnan mo, yung onset, yung unang araw, ganito na. Oo. Hindi ko lang nakuha yung picture nung malalim na talaga. Yung medyo lagpas ng tao na. So tingnan mo yung mais, yung height niya, syempre lumagpas na. So dito, 4 days underwaters yung namin, farm. Kung nung una, 15 kilos, yung damage namin, itong pangalawa, 15 hectares. Opo. Kaya, nung nakita namin yung damage, nagtinginan kaming mag-asawa. Tapos tumulo yung luha. Kasi in every 1 kilo, yung 1 kilo na sweet corn, yung binhi, is 2,650. Upo. Tapos, yung gastos mo ng 1 kilo, umaabot ng 10,000 mahigit. Doon sa inputs. Okay. Kasama na doon yung bibigay mo sa farmer. Kasi hindi namin kaya yung 21 hectares na kami lang 2. Makukuba ka doon. So, yun. Times 15 hectares, 5 kilos per hectares magagamit mo sa binhi. Sa sweet corn. So, ito yon. Kawawa naman. Pati yung store namin, hindi nakaligtas. Sabi pa nung mga tao doon, huwag mo nang ilikas yung abono. Kasi hindi naman maaabot yan. Ilang taon na kami dito. Hindi aabot yan. Ay, nako. Lapit-lapit ng tuhod yung tubig. Kaya, buti na lang nilikas namin yung mga abono. Opo. Kasi parang may sinagsasabi sa akin na, okay, likas mo yan. Nung nangyari yon, although umiyak kami, pero alam namin na yung plano ng Diyos ay for the best. Na nangyari yon. Kasi narinig namin sa church. Kasi kami yung nagpo-promote doon. Narinig namin, sabi nila, oh, kahit pala nagsi-COP, hindi naman pala ligtas sa kalamidad. O, di ba? Oo. Pero alam nyo kung anong kaibahan nung nagsi-COP at saka yung hindi. Kasi halos kami lahat nabahaan
yung mga places na hindi yung inabot na doon. Sabi pa ng MDRRMC, 1 meter up yung baha nung pangalawang beses kaysa nung mga baha nung mga nakaraan. Ibig sabihin, nag-i-intensify yung mga kalamidad. Dito ba sa inyo nag-i-intensify din? O di ba indication yun? Na-intensify din natin yung faith natin sa Diyos? Oo. Anong ginagawa natin? Nag-intensify yung mga signs. Pero wala naman tayong ginagawa. Kasi minsan, pagka alam natin nagbibigay tayo ng tithes, parang okay na yun. Di ba? Parang yun na. Pero hindi pala. May hindi pa tayo ginagawa. May dapat pa tayong gawin na magiging close pa tayo sa Panginoon. Yun. Bakit hindi ako nag-worry kahit ganun? Kasi lagi ito sa akin. Then Job arose, tore his robe, shaved his head, and fell on the ground and worshiped. He said, naked I came from my mother's womb, and naked shall I return there. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. O wala naman sa akin. Kahit mawala lahat, di ba? Pati nga yung buhay ko, hindi sa akin. Kung kukunin niya, bakit ako magrireklamo? Sa kanya naman, di naman sa akin. Yun ang prinsipyo ko. Pagka nandun ako sa downest time ng buhay ko, kumakanta lang ako. Oo, kumakanta lang ako. Baka gusto niyong marinig. Grabe. Labos-losin ko na. Yung prayer song ba, alam niyo siguro yun, with all my heart. O di kaya, keep me safe till the storm passes by. Yun yung mga ko. Pagka, parang prayer song. And tutuloy po natin bukas yan, mga kapatid. Bibitinin po natin. At least nakuha nyo na po yung message, mga kapatid, na unang sandali ng mensahe po ng kabutihan ng Diyos kay Sister Mercy. Talagang mabigat po ito, mga kapatid. Talagang kapag tayo po ay hindi handa sa mga pagsubok na darating sa ating buhay, ay talagang magigiba tayo, mga kapatid. Yung po mga talatang iyon ay iiwan po natin sa ating lahat. At sana ho yung prinsipyong nakuha ni Sister Mers ay nakuha din po natin. Totoo po yan, di po ba? Ano ba naman ang iwaworry natin? Sa kanya naman talaga lahat. Kung kunin niya, kukunin po niya, mga kapatid. Pero kung ibalik, ibabalik po niya. So ang mahalaga po doon ay close tayo sa ating Panginoon. Yun po ang importanteng message doon. Ang message po doon, yung what matters most in life now is we have a God who is bigger than anything in this world. Yun po yung pinakamagandang katotohanan. Tandaan po natin, kapag ang Diyos ang higit na mas malaki, wag na po kayong mag-alala. Kasi sapat na po siya na punuan ang lahat ng ating pangailangan sa buhay. Ayan. So bukas po, itutuloy po natin yung storya. Meron pa pong 7 minutes yung video ngayon, mga kapatid. Agahan po natin ang punta bukas. Salamat, Pastor Laudi. Okay. Salamat po, Pastor Jerry, sa pagpapanood sa atin ng isang testimonya. Meron po nag-comment dito bitin pastor, sabi ni Nimuel Nanara. Huwag po kayo mag-alala, mga kapatid. At bukas po ng umaga, muli po natin matutunghayan ang ating pong kapatid na nagbigay po ng kanyang patotoo. Galing po kay Sister Naring Manlungat. Shout out po kay Sister Rina at Danny Valdez from Louisiana, USA. Marahil po ito'y tumutunghay sa ating pong mga pamamahayag ng ating pong mga reflections at ang ating pag-aaral. Ganun din po, mga kapatid, kay Sister Carolina Susi. Amen, my dear sister, for your wonderful message about your faith and belief to our God. Ngayon po, mga kapatid, ang ating pong oras ay... Mr. Laudi, yes. Gusto ko palang nandito po pala sa atin sa live streaming ang nag-share po noong video na kami po ay magkakasama nung nasa Mountain Provinces Mission,
Ang nag-record po nito ay si Sister September Joyce Franco Manaban. Siya po ang nagpadala sa akin ng video na ito na ni Sister Mercy, kasi hanap po ako ng hanap. Hindi ko makita yung aking clippings. So ipinadala po ito ng ating kasama sa Team Gugma na si September Joyce Franco Manaban. Kapartner po natin sa Stewardship Ministries ang kabataang ito. Siya ho yung pinanood nating isang video nung 13th day po natin, si Joyce. Salamat Sister Joyce sa pagpapanood sa atin at ganun din sa pagtutok mo dito sa God First Morning. Siya po ay nasa Mindanao. Kasama po siya. Sineshare po niya itong ating mga meetings sa ating pong Team Gugma doon po sa An Hour at Dawn na ginagawa po nila doon sa Mindanao. Purihin ang Panginoon. Ganun din ay may naimbitahan ako, Pastor, na kapatid na mga leader. Nanonood po sila ngayon at bago ho sila sa ating pong grupo, ang Makapagal, Mr. and Mrs. Makapagal, Ping and Josepina Makapagal. Salamat po Kuya Ping and Ate Jo sa inyo pong pagtutok ngayong umaga. Purihin ang Panginoon. Amen. Praise the Lord po. At unti-unti pong maraming mga nakukumbinsi at saka natatransform sa atin hong mga pag-aaral at nagiging dependent po tayo sa ating mahal na Panginoong Diyos. At yun naman po ang isa sa mga layunin ng Panginoon, na hindi tayo nagdidepende kung ilang digits meron tayo, kung anong kalusugan meron tayo, kung anong talento meron tayo, kundi sa kapangyarihan ng Panginoon. At dito matututo po tayo na may pagtitiwala sa lahat ng panahon na ang Diyos ang siyang sumasa atin at gagabay sa lahat ng panahon. Pastor Jerry, atin na hong pasimulan muli ang atin hong programa ngayong umaga. Thank you. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return.
More than 160 years have now passed. Years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depressions, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Howdy. Ma'am Lovely, sa opening prayer. Tayo po ay manalangin. Pagpalan naming Diyos, makapangyarihan sa lahat, amin pong binabalik papuri at pagsamba sa inyong pangalan sa umagang ito. Panginoon, na kami po ay nagkasama-sama sa umagang ito upang muling matuto ng inyong banal na salita na siya pong magbibigay po sa amin ng karunungan upang mabuhay bilang mga Kristiyano at nang sa ganun, Panginoon, ito po ay aming magamit at ganun din po ay maibahagi sa aming mga kapwa at sa mga tao na patuloy na naghihintay po ng mabuting balita. Panginoon, kami po ay humihingi ng kapatawaran sa aming mga nagawang pagkakasala at pagkukulang at nawa po aming pagsamba ay inyo pong tanggapin sa umagang ito. Panginoon, dalangin ko po na ang aming mga leaders na siya pong nangunguna sa programang ito na patuloy niyo po silang gabayan at patuloy po nabigyan ng sapat na kaalaman upang maibahagi ang mga topic araw-araw sa mga kapatid at ganoon din po sa amin pong mga tagapakinig, Panginoon, na patuloy pong mabless at
Nang sa ganon ay magpatuloy din po, Panginoon, na may mga taong magbibigay po ng patotoo sa inyo pong makapangyarihan na gawa sa aming bawat isa sa amin pong buhay. Panginoon, nawa po ay maging pagpapala po ang lahat ng aming maririnig sa araw na ito. Kami po ay inyong ingatan sa tulong po ng Banal na Espiritu, Panginoon, ay maging patuloy na lalo pa pong lumakas ang aming pong pananampalataya po sa inyo. Maraming salamat po, Ama, sa regalo ng buhay at lakas na meron po kami sa umagang ito. Ito po ang aming hinihiling at tinadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming pong tagapagligtas. Amen. 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 True worship may sometimes become uncomfortable or even risky because it requires doing God's will, not ours. His instructions and preferences should be considered, not ours. Jesus said, "For I have come down from heaven, not to do my own will, but the will of him who sent me." During the time of the Israelites, 3 times a year all men appeared before the Lord to worship. It would require them to risk their land, leaving it behind, surrounded by covetous and belligerent tribes. But God promised them that neither will any man covet your land when you go up to appear before the Lord your God 3 times in the year. It would be apparently safer to stay in their place to protect it. After all, what would prevent their enemies from rushing upon these unprotected houses and ravaging them with fire and sword? But God has promised them protection, as he now promises blessings to those who take risks by keeping the Sabbath or returning the tithe. The Israelites knew that God's promises could only be fulfilled if they would have all their sins confessed and followed his directions. Imagine thousands of Israelites heading to the holy convocation in Jerusalem singing, "Unless the Lord builds the house, they labor in vain who build it. Unless the Lord guards the city, the watchman stays awake in vain." True worship requires doing God's will, even when it seems unsafe. It may not seem safe to keep the Sabbath or to return tithes and offerings sometimes faithfully, but the highest safety can only be found when we are in God's hands, trusting in him and obeying his directions. In all circumstances of life, may we put our desires last and God first. Amen. 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 Magandang umaga po muli, mga kapatid. Pwede po muna natin buksan ang ating mga audio para magbatian po tayo ng isang God First Morning bago po natin mapapakinggan ng ating God First Morning. First morning. God first morning po sa ating lahat. God first morning. Good morning, everyone. Okay. Marami pong salamat, mga minamahal na mga kapatid. Ito po ang 20th day na natin po mula nung sinimulan po natin ang God First Morning and Missionary Evening. December 20 po ngayon at tayo nagpapasalamat sa Diyos at patuloy pa rin niyang pinakikitunguhan ng kanyang mga anak upang mahayag ang kanya pong kadakilaan sa ating mga buhay. Kayo po ang ating pong tagapagsalita ay si kapatid na Philip Dominic Carpintero. Siya po ay isa sa mga volunteers po natin sa Central Luzon Provinces Mission Headquarters. At na po siyang pakinggan ngayong umaga. Good morning po sa ating lahat. Malinaw naman po ako, no? Naririnig naman po ako. Yes. Yes po. Okay. Yan. So good morning po. Happy God First Morning po muli sa ating lahat. Ako po ay nagpapasalamat. Tayo ay marami po dito sa Zoom. At the same time, marami rin po tayo sa atin pong live stream. At muli po nating pag-aaralan ang aklat ng Counsels on Stewardship. At tayo po ay nasa chapter 3, part 2 ng chapter 3 po ng Counsels on Stewardship.
So again, ang title po ng Councils on Stewardship Chapter 3 ay Why God Employs Men as His Almoners. Ito ay may kinalaman po sa pagbibigay sa atin ng Diyos ng responsibilidad bilang kanyang mga katiwala na maging bahagi sa pag-aalaga sa atin pong mga kapwa, lalo po sa mga mahihirap, sa mga nangangailangan. At sa bahagi po ng part 2 ay ito po ay may pinamagatang The Fruit of Seeking Gain. Pinapakita po dito kung ano yung resulta ng pagiging makasalanan at makasarili po natin at ano po daw yung mga pwede po nating gawin para ito ay hindi manaig sa atin po bilang mga katiwala po ng Panginoon. Bago po yun, tayo po ay muling manalangin. Panginoon, muli namin hinihiling ang inyo pong paggabay sa aking pong pag-aaral, ang aking pong mga reflections, sa inyo pong gabayan ng inyo pong banal na Espiritu ng sa gayon, Panginoon, kami ay magkaroon ng pangunawa ng makalangit at pangunawa na magbibigay po sa amin ng paglago sa amin pong pananampalataya sa inyo. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Kung meron po kayong mga cellphone or aklat po mismo ng Councils on Stewardship, pwede nyo po kaming samahan. Buksan po natin doon sa chapter 3. Sa part 2, title po ay The Fruit of Seeking Gain. So sa part po na ito, very short lang po itong part po ng chapter na ito, pero very pregnant po siya, no, sa reflections or sa principles na pinapakita po sa atin patungkol po sa ating relasyon sa kayamanan at sa ating po relasyon sa nagmamayari po ng kayamanan ng ating Panginoon. Dito po meron po akong tatlong nakitang problema pagdating po sa pagiging makasarili o pagiging makasalanan po natin. At yung ating pong maling relasyon pagdating po sa pera. Number 1, sinasabi po dito yung tinatawag po na indulgence. Isa po sa problema po natin bilang mga tao is yung pagnanais po natin lagi na magkaroon pa. Yung pagkakaroon po natin ng hindi po masamang mangarap, hindi po masamang tumanaw sa hinaharap ng merong pagnanais ng mga bagay, pero ang masama ay kapag ang mga bagay po na ating ninanais ay lumalayo po sa atin pong Panginoon. So yung isang problema o yung unang problema na tinutukoy po dito is yung indulgence, yung pagnanais natin na magkaroon pa, yung pagnanais natin na mag-accumulate pa. At minsan, dahil sa mga pagkakataon po, at ito po madalas po natin pong nakikita po ito, no, sa pag may mga krisis, ito po yung karaniwan po na reflection agad ng pagiging makasarili ng tao. Pag may mga krisis po, imagine nyo po nung pandemic po, no, madalas ang unang reaction ng tao is mag-hoard, mag-ipon para sa kanila without thinking yung ibang mga tao na nasa paligid nila na nangangailangan din ng mga bagay para sa krisis po na yun. So dahil doon sa nature natin na pagiging makasarili, yung indulgence natin na magkaroon pa, mag-accumulate pa, nagre-reflect po yun minsan sa mga simpleng bagay sa atin pong panahon, especially sa krisis po kapag naranasan po natin. So number 1 problem na tinutukoy po dito is yung indulgence. Number 2 problem is yung indifference. Isa po sa akin pong paborito pong author, si George Knight, sabi po niya, ang kabaliktaran daw po ng pag-ibig ay hindi ang galit, hindi yung pag ikaw ay nagagalit, no? Yung anger, hindi daw po yun yung kabaliktaran ng pag-ibig.
Kasi maging ang Diyos ay nagagalit. Meron siyang wrath. Merong anger ang Diyos. Pero ang kabaliktaran daw po ng pag-ibig ay ang indifference. Kapag wala na daw po tayong pakialam. Isa po sa nakakalungkot na resulta ng pagiging makasarili ng tao ay kapag ang isang tao o tayo, ako personally, ay kapag wala na akong pakialam. Wala na akong pakialam sa aking kapwa, wala na akong pakialam sa aking pananampalataya, wala na akong pakialam sa aking paglago, wala na akong pakialam sa mga bagay na makalangit. Iyon ang kabaliktaran ng pag-ibig. At kapag nagagalit ang Diyos, dahil meron siyang pakialam, kapag siya ay nagsiselos, ang sabi sa Exodus, he's a jealous God dahil meron siyang pakialam. Pero kapag tayo ay nawala ng pakialam, pag tayo ay nagkaroon ng indifference sa ating mga puso, iyon ay resulta ng pagwawalang bahala natin sa mga bagay na makalangit at bagay na makadiyos. So number 1 problem is indulgence. Number 2 problem is indifference. And number 3 problem, kauli-hulihan, ang resulta noong pagiging makasarili na yun at pagtingin lang sa ating mga pangangailangan ay yung sinasabi dito na pagiging ignoble, no? Ignobility, yung pagiging dishonorable, resulta ng pagiging indulgent at indifferent sa mga bagay na makalangit at bagay na makadiyos ay nagiging dishonorable tayo, nagiging ignoble tayo, ignobility. So tatlong I po yun, no? Indulgence, indifference, ignobility. Pag sinabi po ignobility ay pagiging dishonorable. Ibig sabihin, resulta ng pagtingin lang natin sa ating sariling pangangailangan, sa ating sariling interes, at hindi sa interes ng ating kapwa at hindi sa mga makadiyos at makalangit na bagay, is nagiging dishonorable yung buhay natin. Yung mga bagay na na makamundo ay mas madali nating magawa. Yung mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos ay mas madali nating magawa. Nagiging dishonorable na tayo. Dahil nga, unang-una, inindulge natin yung sarili natin sa makamundo at pangalawa, walang tayong pakialam doon sa mga makalangit na bagay. At lalo higit wala tayong pakialam sa ating kapwa. So yun yung binabanggit po na tatlong problema na nakita ko po dito sa bahagi po ng chapter po na ito. At yun po yung nakakalungkot. At madalas, ako po yung nagre-reflect, madalas yun ay na nakikita ko, no, sa akin pong sarili. Sa mga maliliit na bagay, maliliit na mga pagkakataon, ay nakikita ko na yung nature na yun ay nasa akin bilang isang tao. At dito tayo bumabalik sa solusyon. Ano daw po yung solusyon? Number 1 is Christ. There's no other solution than to look back at our Creator, Christ Himself. Sabi po ng chapter, kung tayo ay nasisilaw o nabubulag noong mga pinagkaloob sa atin ng Diyos, yung mga pinagkatiwala sa atin ng Diyos, ang isang paraan ay balikan natin na yung giver, ito po ay nasa mismong chapter po, no, na i-quote niyo po ito. This is a very quotable part ng chapter. The giver is greater than the gift. Kapag dumarating yung panahon na may pinagkaloob sa atin ng Panginoon, may pinagkaloob sa atin ang Diyos, at yung bagay na yun ay inihiwalay tayo sa Kanya, ang isang unang paraan is lagi nating balikan na yung nagbigay ay mas higit sa Kanyang ibinigay. There's no other way for us to na tayo po ay maiwas, no, do sa
sa pagiging indulgent, pagiging indifferent at ignoble is no other than looking back or looking doon sa ating manlalalang, doon sa limit natin, bigay. Because the giver is always greater than the gift. So Christ. Number 2 is look back at the cross. So sabi dito, ang isang solusyon para mawala yung ating pagtingin doon sa ating sa mga pinagkatiwala ng Diyos, sa mga bagay na ibinigay lang sa atin ng Diyos at pinahiram sa atin ng Diyos. Ang isang paraan para daw di tukso na tumingin lang doon sa mga bagay na yun at doon tayo mag-focus, isang balikan natin yung cross. Anong pwede po natin balikan doon sa cross? Ang pwede po natin balikan doon sa cross ay yung sakripisyo ng ating Panginoon. Every time na tayo ay bumabalik doon sa tanawin ng Kalbaryo, doon sa tanawin na kung saan na ipako po ang ating Panginoon, ang lagi po nating makikita ay sakripisyo. Ang lagi nating makikita ay pagbibigay. Ang lagi nating makikita ay pagkakaloob ng lahat. Ang lagi nating makikita ay isang buhay na inilaan para sa iba. Kaya di ba merong isang statement si Mrs. White na kapag tayo po ay nadi-discourage, hindi lang sa mga panahon na tayo ay, hindi lang daw po sa ganitong panahon na tayo ay tumitingin doon ng higit doon sa mga binigay sa atin ng Diyos. Hindi lang sa mga pagkakataon na tayo ay nagiging tila ba makasarili at tila ba tayo ay nafo-focus na doon sa ibinigay kaysa doon sa nagbigay. Maging doon sa mga panahon na tayo nadi-discourage, nadi-disappoint, nawawala ng pag-asa. Laging binabanggit ni Mrs. White, look back at the cross. Look back at the cross. Look at the cross. Balikan natin yung cross. Balikan natin yung Kalbaryo. Balikan natin yung sakripisyo ng ating Panginoon. That's the only way. Kasi kapag nakita natin yung napakadakilang sakripisyo ng ating Panginoon, yung napakadakilang ibinigay niya para sa atin, na nalugi yung langit dahil ibinigay ng langit, ibinigay ng Ama ang lahat, ibinigay ng Diyos yung langit na kay Kristo para sa atin. Kapag binalikan natin yun, kapag binabalikan natin yung sakripisyo na yun at makita natin yung buhay natin ngayon na tayo ay resulta lang nung sakripisyong ginawa ng ating Panginoon doon sa cross ng Kalbaryo, I guess somehow at some point pwedeng mawala yung mga makasariling puso natin. At mapapalitan ng pag-ibig ng ating Panginoon dahil nakikita natin na kung wala yung sakripisyo na ipinagkaloob sa atin ng Diyos, kung wala yung ibinigay niyang buhay para sa atin, anong buhay din ang meron po tayo ngayon. So the first solution is to go back to our Creator, Christ, because the giver is always greater than the gift. And number 2, go back to the cross. Why? Because at the cross, we can see the great sacrifice. At the cross, we can see heaven giving us everything in one person, and that is Christ Himself. And lastly, number 3, solution, is to find a cause. Yung hanapin po natin yung ano yung pwede po nating maibigay, ano yung pwede nating magawa para sa iba. Ang tawag po dito sa psychology ay altruism, no? Yung hanapin po natin yung mas higit sa sarili po natin, mas higit sa pangangailangan po natin. Isa po sa kilalang pagdating po sa larangan po ng psikolohiya
isa po sa kilala na author, si Abraham Maslow, ay gumawa po ng hierarchy po ng pangangailangan ng tao. Naalala niyo po yun, yung 5 hierarchies ng pangangailangan ng tao, yung Maslow hierarchy of need. At ang sabi po niya doon, yung pinakadakilang o yung pinakamataas daw po na pangangailangan ng tao, yung tinatawag po na self-actualization. Meaning, kapag meron ka na nung lahat ng basic na pangangailangan, yung pagkain, proteksyon, yung pag-ibig, yung pagkakaroon ng community, pagkakaroon ng mga kasama, pwede ka na ma-actualize. Ibig sabihin, may sense of fulfillment ka na, nandun ka na sa highest point ng iyong buhay. And for him, yun yung pinaka-greatest need ng tao. And later on in his life, ito po ay hindi po na-publish na book, pero ito po ay nakuha siya later on, na-publish din later on, pero hindi as a book na kanyang sinulat, kundi parang archive, no, na bago siya namatay. Bago siya namatay, gusto niya pong muling magsulat ng idugtungan yung kanyang isinulat po na yun tungkol sa pangangailangan ng tao. At meron pong na-discover po si Abraham Maslow. Sabi po niya doon, meron daw pong need na mas dakila pa doon sa self-actualization, doon sa need na ma-actualize mo yung sarili mo na ikaw ay magkaroon ng sense of self-fulfillment. Pero sabi po doon, yun daw po yung need other than himself. Other than self. Ang tawag po ni Abraham Maslow ay self-transcendence. At yung need daw po na yun ay yung pagtingin daw po natin doon sa pangangailangan ng iba higit sa pangangailangan po natin. At yun daw yung mas magbibigay sa atin ng sense of fulfillment, sense of everything actually, no? Kapag ang tinignan daw po natin ang pangangailangan ng iba, higit sa pangangailangan po natin. At yun po yung sinasabi po ng ating pong propetisa sa chapter po na ito. Na maliban na tignan po natin yung ating pong creator, yung giver is greater than the gift. Maliban na balikan natin yung cross, na makita po natin yung dakilang sakripisyo ng ating Panginoon, is yung makakita daw po tayo ng ating cause, yung pagkakalooban natin ng ating buhay, ng ating sarili. Kasi kapag wala daw po tayo nun, kapag wala tayong pagkakalooban ng buhay natin, ng ating sarili, ang lagi lang natin makikita ay pangangailangan natin, yung ating sarili. Ang lagi lang natin makikita ay kung ano yung pwede nating makuha, ano yung para sa akin. But when we find our cause, lagi nating makikita yung pangangailangan ng iba. Lagi nating iisipin ano yung pwede nating ibigay. Lagi nating iisipin ano yung pwede kong maisakripisyo. At lagi nating iisipin ano ang magiging bahagi ko sa kaligtasan ng ibang tao. So sabi po sa chapter po na ito bilang pagtatapos, O mas Christ, Majesty of heaven, the King of glory, bear the heavy cross and wear the thorny crown, and drink the bitter cup. While we recline at ease, glorify ourselves and forget the souls He died to redeem by precious blood? No, sabi po ni Mrs. White. And this is one of my favorite parts sa chapter po na ito. Let us give while we have the power. Let us do while we have the strength. Let us work while it is day. Let us devote our time and our means to the service of God. We may have His approbation and receive His reward. So again, gusto ko pong balikan yung tatlong problema. Number 1, indulgence. Number 2, indifference. Number 3, ignobility. And there's also 3 solutions for that. Number 1 is to go back to our Creator. Go back to Christ. Number 2, go back to the cross. And number 3, find our cause. Find anything greater than ourselves. Find anything we can offer to others. Find anything that we can offer to Christ.
for His glory. Aking mandalangin po mga kapatid, makita po natin yung mga pangangailangan ng iba, higit po sa pangangailangan po natin. Sapagkat isa po sa paraan lamang upang maiwas po tayo sa pagtingin sa mga bagay ng mundong ito, sa makita po natin ang pangangailangan ng ating kapwa. At ang ating po mga pinagkatiwala po sa atin ng ating Panginoon ay para sa kapakanan ng ating pong mga kapwa, kapakanan ng kanyang kaharian at kapakanan ng kaligtasan na may pinagkatiwala po sa atin ng Panginoon. So aking dalangin sa umaga pong ito ay katulad po ng sinabi po ng ating pong propetisa, balikan po natin ang ating pong mandalanang because the giver is always greater than the gift. Pagpalain po tayo and God bless po sa ating pong lahat. Amen. 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 Nga po na napakabuti ng ating mahal na Diyos. Salamat po sa pabalita na inihayag po ng ating kapatid na si Brother Doms. Ngayon po, idarako na po tayo sa ating United Prayer. Ilingan po natin si Pastor Nelson Antonio, ang siyang mananalangin para sa adoration and confession. Amen mga kapatid. Ayan na tayo ay pinagpala ng Panginoon sa umaga na ito. Maganda yung ating lesson na po. At magkaroon tayo ng different reflection ngayong umaga. Medyo iba lang natin konti, ano? Although maganda yung pinakita niya mga problema, pero gusto kong i-share din yung akin namang reflection dito. Teka lang, bubuksan ko ha. Nasa na yun? Okay. So, title nun ay yung The Fruit of Seeking Gain. May bunga yung ating paghahanap ng more or gain, paghahanap ng kayamanan sa madaling salita, So, number 1.1 yung may danger daw, spiritual danger of materialism. Merong panganib sa materialismo sa ating spiritualidad. Sa ating paghahanap na mas more na kayamanan, may panganib sa ating spiritualidad. Kaya nga sabi ko, mahirap maging mayaman, Huwag na tayo magpayaman. Pagka delikado, Aanin mo yung yaman mo kung mawala naman ang iyong Kristo, po. So mag-ingat. Sabi dito, binabalaan tayo ng talatang ito na sa labis na pagtutok sa paghanap ng kayamanan. Kita niyo po. Kasi minsan nakapokus na tayo sa paghanap ng kayamanan. Naging priority na natin yun. Over kay Jesus, po. Kaya mapapansin natin yan kapag tayo ay palaging nawawala na tayo. Tumatanggi na tayo sa busy kasi ako, may trabaho ko. So ganun pagka much more na yung ating pagtanggi kaya sa pag-accept, medyo i-balance na po natin, po. So yun, sabi dito, pag nanais ng yaman na nagpapakalabnaw sa espiritual ng simbahan, kita niyo po, at nakakalimutan na ang hinihingi ng Diyos, ang pangailangan ng kapwa. Kasi may mga pangailangan din naman yung kapwa. Hindi yung puro ating sarili lamang. Po. Ano yung kapwa? Yung mga tao na kailangan nating pabutan ng pabalita. Po. So yan ang unang panganib. Pangalawa, yung pangalawang puntos, yung pasalamat sa sakripisyo ni Jesus na ay binalik tayo bigla doon sa So, dapat nating tingnan yung sakripisyo ni Jesus sa krus, po. Na kung saan ay nag-uudyok sa atin na magpasalamat tayo sa biyaya ng kaligtasan na ginawa ng Panginoon para sa atin. Po. May sinabi pa dito na binibigyan diin na nakakahiyang mamuhay sa sarili lamang. Nakita niya po, nakakahiya daw na mamuhay tayo pa sarili lamang samantalang si Jesus Christ ay napako doon sa krus para sa atin. Po. So, nasaan tayo ngayon? Sabi nga, nasaan tayo ngayon? Samantalang napako si Jesus Christ sa krus para sa atin. Sa kanyang pagmamahal sa atin, ini-ignore naman natin siya dahil gusto natin yumaman. So, yun po. So, sabi pa dito ay
iniimbitahan tayo ng pagninilay na ito na suriin ang ating mga puso. Okay, tayo po. Suriin natin yung mga puso natin, mga kapatid, at ating mga gawa. Tanungin natin kung tunay nga ba na namumuhay tayo bilang tugon sa pag-ibig at sakripisyo na pinakita ni Jesus Christ. Tanungin natin sarili natin, mga kapatid. Tayo ba'y namumuhay ng tugon para sa sakripisyo na binigay ni Jesus Christ? Diba? At ang pangatlo ay aktibong pagsisilbi sa gawain ng Panginoon. Tayo daw ay hinihikayat na maging aktibo sa gawain ng Panginoon. Ano po? At gamitin natin yung ating mga yaman, gamitin natin yung ating oras, yung ating pera, yung ating lakas para sa kanyang layunin. Ano po? Dahan-dahan lang sa pagpapayaman, mga kapatid. Ano? Ang paanyaya na magbigay ng hakbang na may kapangyarihan tayo na magtulungan habang araw pa. So ayan, ano po? Tayo ay magtulungan daw. Magtulungan tayo, mga kapatid. Ano po? At bilang tugon, nawa tayo ay nagising muli sa umaga na ito na huwag tayong mag-focus sa mga materialismo sapagkat ito ay nakakawala ng spiritual. Ano po? Unti-unting mag-fade tayo, mga kapatid. Unti-unti tayo mag-fade. At bilang tugon, tayo ay sama-sama magdalanginan, mga kapatid. Sama natin sa panalangin ang ating mga prayer request. Nasa na yung aking mga comment box. So, okay. So, kung wala kayong karagdagan, tayo po'y manalangin, mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa umaga na ito ay salamat po muli. Unahin namin ang pasasalamat at muli nyo kaming ginising sa umaga na ito. Salamat at muli nyo kaming pinalalahanan na may panganib sa aming pagsasaliksik ng kayamanan, ng ikabubuti para sa aming buhay. Alam namin na mulat kami na ang aming pagsisaliksik na ito para sa aming kayamanan ay nagpapaalis sa amin ng pagkakonect po sa inyo. Naalis ang aming focus sa pagtulong sa kapwa. Bagkus nakapokus kami sa aming sarili. Nauubos ang aming oras, ang aming lakas para sa aming sarili lamang. Ito po ay kami ay nagiging makasarili o dakilan Diyos. Kami po ay humihingi ng tawad sapagkat ito minsan ay hindi na namin namamalayan. At salamat at kami inyong pinalalahanan. Dakilan Diyos sa aming dalangin na patuloy naming maalala at makita ang inyong sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. At sa halip na kami ubusin namin ang oras para sa aming sarili, ay sundin namin ang inyong layunin, ang inyong kalooban o dakilan Diyos at makatulong din naman sa aming kapwa. Salamat sa mga paalala nito sa bawat umaga na kami nare-revive sa aming pagkakatulog. Kami na nabibless sa mga umaga na kami pala ay may mga pagkukulang at pagkakamali. O dakilan Diyos, nawa sa aming patuloy na paglago, patuloy naming makita ang inyong sakripisyo at hindi puro aming sarili ang aming inaasikaso. Salamat sa inyong pag-ibig, salamat sa inyong pagmamahal. Sa pagpapatuloy ng aming panalangin, nais naming sama sa panalangin ng aming mga kapatiran na gumagawa, sumutulong sa gawain gabi-gabi sa mga pangaral sa buong West, sa buong South. Patuloy na bigyan kami ng malakas na resistensya. Layo kami sa anumang karamdaman. Kaya hindi yung mga aming interes, sama namin sa panalangin na patuloy na sila ay mabuksan ang kanilang puso at isipan sa katotohanan, makita nila ang kalagayan ng kanilang sarili. Higit sa lahat, tumanggap sa inyo bilang personal at tagapagligtas. Dalangin din namin si Ate Janice sa patuloy na kanyang pagpapalakas at sa kanilang narapit na pag-travel. Ingatan po sila sa daan, makarating doon na ligtas sa kanilang pupuntahan. Kaya din ang pagbubuntis ni Sister Ruby Ann Nerilla, patuloy niya siyang samahan sa nawa siya ay makalabas na ng ospital at maging maayos ang lahat ng kanyang mga sanhi ng kanyang pagkaka-hospital.
Dalangin din po namin ang mga Bible interest sa iba pang mga lugar dyan sa Kamiing, sa Darpakan, sa Kalipahan, at sa lahat ng lugar na sabay-sabay na may pangaral sa mga sandali na ito. Dalangin din po namin patuloy ang aming kapatiran na si Brother Francis Barlis na nais niya makabalik sa iyong pahanan. Nawa ang kanyang buong pamilya ay kanyang makasama sa kanyang pagbabalik at siya ay maging gamitin po ninyo siya bilang isang tapat na lingkod at manggagawa. Dalangin din po namin patuloy ang iba pang may mga kapatiran, si Ate Sally Sanchez, ang mother ni Ma'am Karin, si Tatay Divino Alabanza, si Sister Vicky na nabibigatan sa kanyang buhay at patuloy na malayo, nagtatrabaho sa malayo, si Sister Hazel, bigyan nyo rin po ng karunungan sapagkat siya ay mabigat ang kanyang pinagdaraanan sa buhay. Gayun din po si Sister Melba Tabio Sienson, si Sister Irian May Milihor, Sister Teresita Dairet Reyes, Sister Zenaida Manarang, yung dalawang anak at apo ni Sister Teresita. Gayun din yun si Tatay Carlito Tomas, Nanay Juning Alpindo, Sister Ana Rosbel Hermino. Kasama na rin Sister Adele, Tatay Noel Alpindo, Tatay Aming Pakleb, at si Sister Hana na patuloy na nagpapalakas, patuloy na natututo sa inyong mga tinuturo para maging malusog ang aming mga pangatawan at mapanatili namin ang inyong kagalingan na ibinigay po sa amin, o dakilang Diyos. Sa umaga na ito, nais namin isama sa panalangin ng bawat isa na kami ay patuloy niyong samahan sa pagpapalakas, mamuhay ng tama ayon sa inyong kalooban at hindi ng aming kagustuhan. Dalangin din namin na iba pang nasa banig ng karamdaman, gayon din yung mga nagtatrabaho sa araw-araw, mga nasa recovery period. Kasama namin ang kalakasan kay Ate Lorna at kay Kuya Bobby. Kagalingan naman kay Ate Grace Amano, kay Sister Amy Kilantang, Nanay Fina, Tatay Rudy, Baby Josiah, kay Brother Benjamin, kay Sister Lynn Peralta, Sister Buena, kay Ma'am Lovejoy Tiwa, Brother Gregorio Santin, Kuya Jerry Purpon, Ma'am Sheila, kasama rin Sister Feli Domingo, Sister Lorna Cabiede, Sister Ana Manuel, Sister Erica Elisanto Cervera, Sister Tina Santos, o dakilang Diyos. Ang mga ito ay may mga karamdaman, nasa banig ng karamdaman, patuloy na sila ay hipuin yung pagpagaling na kamay. At kaya din naman si Sister Ruby Ann, sa pasasalamat at siya nakalabas na po ng ospital, at patuloy po namin yung sinasama sa panalangin na nawa patuloy na kanyang pagpapalakas at ang kanyang mailabas ang kanyang munting sanggol na malusog at silang dalawa ay makita ang inyong liwanag sa darating na panahon ng kanyang pagsilang sa munting sanggol. Dalangin din po namin ang mga pamilya na nakikinig ngayon. Nais namin isama ang aming maghapon, samahan niya po kami sa aming pamumuhay, maging maayos ang aming maghapon, malayo sa anumang kapahamakan sa aming mga trabaho. Kaya din naman ang aming puso at isipan ay ilayo niyo po sa pagkakasala at makita namin na kayo ang mas mabuti kaysa sa masama. Dalangin namin ang sambahayan ni Sister Wilma Fernandez, sambahayan ni Nanay Nerissa, sambahayan ni Sister Sweetie Lopez, sambahayan ni Ate Revy kasama na yung kanilang Voice of Youth team at kanilang kapatiran sa Leonardo Church, ang sambahayan ni Sister Belinda Salvania, ang sambahayan ni Sister Shirley Rosa Cinto, ang sambahayan ni Sister Teresita Dairet Reyes, ang sambahayan ni Brother Jojo Gatmaytan, ang sambahayan ni Sister Emelinda Makalalag kasama na yung dalawang anak niyang malayo, si John Mark at si Jovan, ang sambahayan ni si Ate Sally Sanchez, ang sambahayan din ni Sister Zenaida Manarang, ang sambahayan din ni Sister Aurea Milihor, ang sambahayan ni Ate Mitch, ni Nanay Pina, ni Ma'am Femi, Sister Elizabeth Erese, ang sambahayan din ni Sister Des Flores, sambahayan ni Sister Valentina Cordoba, ang sambahayan ni Ate Flor Herilla, ang sambahayan ni Sister Eileen Besa, o dakilang Diyos. Kami mga nakikinig ngayon kasama sa aming mga prayer warriors, may mga kahiligan kami sa aming puso at isipan. Maaaring ito ay ang aming mga kaanak na nalayo sa inyo, maaaring ang aming kalusugan, maaaring ang aming pinansyal na pangkabuhayan, maaaring ang aming personal na karakter na
nangangailangan na inyong tulong. Hipuin niyo po kami na inyong mapagpagaling na kamay. Patuloy kami magtiwala at magtapat po sa inyo sa kabila ng mga pagsubok na pagdaraanan sa aming buhay. At humihiling po kami ng tawad kung saan man kami nagkulang, nagkasala. Ito po ay aming hinihiling, alang-alang na lahat sa pangalan na Jesus namin tagapagligtas. Amen. 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 Mga kapatid, salamat po sa Prayer Warrior. Salamat sa mga patuloy na sumubaybay dyan sa mga 25 live viewers Prayer Warrior. Salamat po sa inyo. Kasama natin si Jesus. Bali 26 tayo. Ayan, salamat po. Buti naman nakalabas na si Sister Ruby Ann, Ana ni Risa. Patuloy natin siya isama sa panalangin. At masarap sa umaga ay nananalangin at nakikinig na kanyang mga aral para tayo nare-revive sa bawat umaga. By the way, salamat sa mga VOY team. Tunay na kami ay nare-revive dyan sa San Leonardo. Tunay na kami nare-revive. At ramdam natin yan lahat. Kaya maganda pag may crusade, konti man yung ating invite o madami. Tayo mismo mga kapatid, revival na yun diba? Kaya gusto ko na pag may crusade, sama talaga ako, Puyat man, ayos lang. Kasama ka na sa gawain, nare-revive ka pa. 100% 100% gain bawi na lang pagkatapos ng crusade, bawi na lang sa tulog. Sa akin lang naman, ako lang naman napupuyat, yung iba naman ay normal pa rin yung tulog nila. Ako kasi maaga yung tulog ko, kaya puyat na ng alas 9:30 hanggang alas 10, puyat na. So ayan, salamat sa inyong pakikinig. Bukas ulit, by the way, January 1 babalik na tayo sa ating regular devotional. Hindi na tayo makakukunik na lang tayo doon kapag si pastor ay may agarang lakad. Pero hanggat kaya ni pastor ay yan ay ating makakasama sa bawat umaga. Yan, hanggang bukas po muli mga kapatid. Ngayon ay 5:58. Galaw-galaw, konting exercise para tayo ay ibalik ang sigla. At huwag kalimutang magpasalamat sa Panginoon sa bawat umaga. God bless po. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.